Submit to the process. Sabihin mo sa katabi mo, submit to the process. Hallelujah. So may mga picture lang ako ipapakita. Tingnan nyo nga anong picture to. Galing, no? Cycle of man's growth. Baby, nasa Corinthians yan, di ba? May mga baby Christian, child, immature son of God, okay, matured son of God. Titingnan mo yan. Yung cycle. The next picture is, tingnan mo, kilala niyan? Si Pastor Pao yan. Ano pa? Si Jesus, oh. Titigan nyo ulit. Ano mo yung number 1 ulit na picture. Yan. Tapos, sunod-sunod. Yan. What is common among all the pictures? Okay? So, alright. So, what is common among all the pictures? So, number 1, sabihin natin, process. Lahat ng yon may proseso, tama po ba? Kung makikita natin, hindi pa pwedeng ikaw ay pinanganak na matanda na. Hindi. Dadaan ka talaga sa baby. Kaya walang magmamalaki dito na ako, super matured na ako. Imposibleng hindi ka tumaan sa pagiging baby. Sa pagiging baby Christian. Every one of us. Amen? Kaya walang pwedeng magmalaki. Lahat ng naranasan mo, nung baby ka, nung bata ka, natay ka sa salawal, lahat yan nakaranas. Amen? Kaya wag mo sabihin, kadiri to death ka. Walang ganon. Every one of us. Bakit? Kasi may proseso. Amen? Yung katawan mo ngayon, hindi ka naman pwedeng ipinakanak. Meron ka namang ipinakanak na bata na grabe, may 6 packs na. Walang ganon. Amen po ba? So process, it is a lifelong process of physical, mental, emotional, and spiritual development. There will be biological changes and conscious efforts to gain independence, maturity, and a sense of responsibility. May consciousness ka. Sabihin mo sa katabi mo, may consciousness ka. Kaya dapat, during the process, sabihin mo sa katabi mo, dahil may consciousness ka, during the process, start it right. Amen? Sabi po ng Kawikaan 22 verse 16, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Hello? Sino sa inyo rito ang nag-isip nung bata siya kung ano talaga ang gusto niya? Kasi katulad ng mga anak ko, IT, si Papa kasi gusto, mag-IT ako, ayoko naman. Kaya ayun, bumagsak, businessman. Yung panganay ko naman, kasi ang gusto ko, architect Management, yun tuloy ang kinuha ko. Amen? Kung naintindihan sana natin ito, bata ka pa lang, kung ano yung gusto mo, dapat inumpisahan mo na doon pa lang. Amen po ba? Hello? Dapat ngayon pa lang nagsasanay ka na. Kadalasan kasi, kung ano yung uso, sunod sa agos tayo. Kaya ngayon ang Pilipino, problemado tayo Pilipinas Kasi nauso ang nursing. Lahat nag-nursing na. Nauso yung IT. Nagsipag-IT na. Hello? Dapat matuto po tayo kilalanin ang sarili natin.
Sapagkat ang disenyo po natin ay magkakaiba. Ang atin nga pong thumb mark ay magkakaiba. Wala pong magkaparehas dyan. Kaya tama po yun, yung sinasabi ni Jane kanina, kung ito yung calling ko eh. Sino rito nakakaunawa na ng talagang calling niya o yung gusto niya? Mahalaga po yun sapagkat sa proseso, mahalaga na gawin mo ang tama sa unang hakbang. Hello? Hindi pa pwedeng wala kang vision. Sabi niya, the people perish kapag wala po tayong vision. It's not yet too late. Sino rito mga dalaga? Ngayon pa lang, may vision ka na ba sa mapapangasawa mo? Kasi trending yung pogi, trending yung mukhang Koreano. Sige na, palay patol nyo. Ano nangyayari? Abay, nambubugbog pala. Hallelujah. Kaya sabi niya, ituro sa mga bata ang daang dapat niyang lakaran. At hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Dapat po itinuturo ito sa proseso. Kaya nga po, ang ginawa natin dito sa simbahan, inalis ko po ang children ministry natin. Because I want them to be trained and absorb the worship that we are doing inside the church. Kaya yung mga nanay, dapat turuan yung mga anak. Nung panahon namin, tayo, pastor, talagang pagka ikaw ay makulit, may gigil pang gano'n yung nanay. Talagang pag uwi mo, pag tinignan mo sa salamin yung dito mo, kulay violet, tas amoy pula sa gitna. Pag kami nalas-malas ka sa singit. Pero natuto kami. Amen? Kasi dapat matutunan mo yung unang tamang proseso. Hallelujah. Alam mo, biri mo, ang daming nakapag-aral. Pero yung gusto lang pala nila, magnakaw. Tingnan niyo yung mga nasa kongreso ngayon. Tapos sila sa pagiging abogasya. Pero ang gusto lang pala nila, magnakaw. Sana hindi na lang sila nagnakaw. Dapat nagpaturo sila kay Lupin. Amen? Nag-aral ka na tagal-tagal, tapos ang gagawin mo lang naman pala, magnanakaw. Hallelujah. Nakukuha niyo po ba yung ating gustong? Sabi po niyang Luke chapter 2 verse 52, and Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and man. Lumaki siya na umuunlad ang kanyang karunungan. Kaya naman lalong kinalugdan ito ng Diyos. Mahalaga ang pag-unlad ng karunungan. Hello? Kasabay ng ating physical. Meron nga tinatawag na tumatanda ka lang sa di ba? Tumatandang paurong. Hello? Si Jesus habang lumalaki, nagdadagdag siya ng karunungan. Kasi nga mga kapatid, napakasimple lang naman Kung meron kang gustong gawin ngayon, in the future, gawin mo na ngayon ng tama. Sino na sa inyo nag-iisip ngayon? Anong gusto nyo ba? O ang gusto nyo, topo-topo barega, bahala na si Batman. Sunod sa agos. Pag uso ang alak, sige alak. Pag uso ang drugs, sige drugs tayo. Pag uso ang sex, sige. Sabi ng 1 Peter, unang Pedro 2:2, gaya ng sanggol, ano daw? Kayo'y manabik saan? Sa dalisay na gatas na espiritual, upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Ano daw ang kasasabikan natin?
Ha? Ano daw dapat ang ating tinatarget? Dapat lumago ang espiritual na pananampalataya natin hanggang makuha natin ang ganap na kaligtasan. Sa mundong ito, marami tayong kinasasabikan. Amen? Pero yung kinasasabikan natin sa mundong ito, laging temporal. May katapusan. Kanina nga, nag-uusap kami sa sasakyan pa lang eh. Pagbili mo pa lang sa kasa, paglabas sa kasa, luma na yon. Hindi mo na maibebenta the same value as you bought it. Tama ba yun? Kaya ang advice sa atin is, ang kinakasabikan po dapat natin ay dalisay na gata na espiritual. Tingnan nyo, yung mga madalas na nakikinig ng salita ng Diyos, siya yung lagi nating kasama natin at matitibay. Amen po ba? Ha? Ito po yung sinasabi ng unang Pedro. Sabi ng pangalawang Pedro 3:18, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Dito po allergic ang mga tao. Gusto natin huwag tayong pakialaman. Kaya po pinatay si Charlie Kirk. Masyado siyang pakialamero. Hello? Ayaw nilang matauhan. Ayaw nilang makita nila ang katotohanan. At nung nakita na nila na marami ang nagbabago ng pag-iisip, they felt insecure. They shot him dead. Bakit? Kasi corny sa atin eh. Corny sa atin. Kaya, ang sabi ng Panginoon, if my people shall humble themselves and pray. Bakit niya sinabi yun? Kasi sobrang taas ng pride natin. Yan ang pinakaayaw natin, mapagsabihan tayo ng katotohanan. When we were corrected, nako po, maghahanap tayo ng idadahilan, ng ipalulusot. Wala namang gustong umamin eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, if my people shall humble themselves. Ang dami ng ang dami nang naapektuhan sa mga universities. Bakit? Ang gusto kasi ng mga estudyante ngayon, ng mga kapanahunan ninyo ngayon, kalayaan. Na ang kalayaan, na pagkakakilala nila ng kalayaan, gawin yung gusto nilang gawin. They tend to forget that there is a process. Sabi ng Lord, in-establish ko na yan from the very start to the end. May proseso talaga, hindi pa pwedeng shortcut. Kaya tayo, pag nako-correct tayo ng mga leaders natin, ng pastor ninyo, makinig kayo. Mabuti sana kung pag-correct namin sa inyo, pastor, tumahimik ka na, bigyan kita 5,000, okay lang eh. Kulang eh, no? Wala nga ganun eh. Sisimangot ka pa eh. Ano bang mapapala ko kung mapaliwara buhay mo at ayaw mo makinig? Amen? Buhay mo yan. Bahala ka sa buhay mo. Pero hindi eh. Kailangan maibahagi ang salita ng Panginoon. Sabi ng 1 Timothy 3:16, di ba? Kailangan ang salita ng Diyos ay for rebuke, for correction, to establish a life. Ay, grabe. Kaya huwag po tayo maging allergic. Amen? Sino rito ang may isip? Naisip nyo ba yun? Ha? Sino rito ang may isip? Naisip mo ba yun? Na naisip mo na may isip ka?
Kaya kung alam mong may isip ka, gamitin mo. Pero anong nangyayari sa atin? Kung saan ka dali ng agos, doon ka. Hindi ka nag-iisip. Tama po. Nakita mo si Jane, pinanindigan. Iniisip niya eh. Kung nagpataig ka na lang doon sa takot, hindi ka na nagsalita. O naligtas ka ba nung takot mo? Wala. Kailangan po mag-isip. Sabi mo sa katabi mo, mag-isip ka. Libre yan. Pambihira kayo. Hallelujah kayo. Ang hilig natin eh. Pag sinabing ganito, ganyan, ganyan, ganyan. No? Di ba sinabi ng Corinthian, toss by the wind. Kung saan ka itos, doon ka rin. Nung araw, mangongopya din po ako. Mangongopya po, ay nako. Sabi niya, it's better to cheat than to repeat. Ay nako, maniwala ka. Pero, nag-iisip ako. Yung kinopya ko, bago ko ipasa yung papel ko, inaaral ko. Ganun pala nakuha yun. Okay. Okay, yan lang pala yun. Yun lang pala yung formula nun. Thank you, nung pagpasa namin, sabi nung teacher, aba, kulang na lang, pati pangalan, magkakapareho na kayo, sige, tinawag, isa-isa, punta sa blackboard, sagutin nyo. Ay, lagpak silang lahat. Ako nag-isip. Bago ko ipinasa yung papel ko, napag-aralan ko yung kinopya ko. Pagsagot ko sa board, parang akong gumawa. Pasado. Hello? So, ibig sabihin, pwede na mangopya. Huwag kayong mga estudyante, huwag kayong pa-plastic. Amen? Dumadaan talaga yun. Proseso din yun eh. Dumadaan. Sino rito hindi na kopya, manigas na. Hallelujah. Kung ikaw ay may isip, mag-isip ka. Sabi ng Ephesians 4:15-16, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo, na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuhan ay magiging isang katawan. At kung, tingnan niyo po ito, maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi ng buong katawan, ang buong katawan ay, ano mangyayari? Lalaki, lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya pala mahalaga ito. Amen? Pampalakas ng buong katawan. Lalaki. Lalakas. Sa pamamagitan ng pag-ibig, ang katawan po dito pwedeng simbahan, pwedeng samahan, pwede pong maging sa sarili natin. If you really want to improve yourself, mga kapatid, trust the process. Paano mo gagawin yung proseso? Start it right. Amen? Alam mo, sa engineering, pag sinilip namin ganyan, may difference dito ng 0.5 millimeter, pagdating sa dulo, ang laki na nun. Dapat dito pa lang 0, 0 yan. Para pagdating doon, 0 talaga. Straight line. Amen? Mga estudyante. At kung late man tayo, it's okay. Habang buhay, may pag-asa pa yan. Aayusin ng Lord yan. May reason kung bakit nandito ka ngayon. May reason kung bakit napapakinggan mo ang mga bagay na nandito. Sabi ng 1 Samuel chapter 2 verse 26 kay Samuel, si Samuel na may patuloy na lumaking kalugod-lugod kay Yahweh at sa mga tao. Sikapin natin na sa prosesong ito, sabihin mo man na ikaw ay baby Christian ngayon, it doesn't matter. Okay? Just do it right. Do it right.
Hindi ka mapapahamak. Amen? Kaya maraming mga born again churches napahamak eh. Bakit? Ang daming mali eh. Doon pa lang sa fall. Inumpisa ng mali, di mali-mali na yung dulo. Kaya yung paniniwala natin sa kingdom preaching, mga kapatid, magpasalamat po tayo. Naintindihan natin ng gusto. Ngayon, pwede tayo magsimula ng tama. At lalakarin po natin yan. Sigurado tama hanggang dulo. May tama ka. Ang lakas ng tama mo. Amen? Amen. Hallelujah. Pangalawa, anong naobserbahan nyo doon? Ha? Una, may proseso, tama? Nakita nyo yung bata, baby, bata, nagbinata. May proseso eh. Maliit ang katawan, lumaki katawan. Si Jesus dumaan sa pagkabata. Amen? May proseso. Ano yung pangalawa na dapat, na nakita nyo doon? May sakripisyo. No? Hindi naman kagad Pastor pa, madali ba mag-gym? Ha? Ay, nako. Hindi madali. It requires sacrifice. No? If you want to become great, tingnan nyo po ito, desire to become one. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan gustuhin mo. No? Kung ayaw mo, wala kang aasahan na darating. Hello? Kailangan gustuhin mo. Kaya sabi ni Pablo, sabi sa Filipos 3, ano ang gusto ni Pablo ngayon? Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. Grabe yung hangarin na ni Pablo rito. Ha? Ang makilala, maranasan ang kapangyarihan. Aba, sino rito may gustong makilala? Di ba pag may gusto kang makilala, madali o hindi? Ha? Ay, nako. Pag may gusto kang malaman, miski nga sa isang bagay, ha? It requires effort. Madali bang nakuha si ma'am? Si pastora? Ay, nako. Lahat ng pangako yan, papangako mo muna. Susungkitin ko, mga bituin! Ay, bakit? Kasi gusto mo eh. Di ba? Lagi, alam niyo naman yung kwento ko eh. Paano ko nakuha si Tita Mayan ninyo eh. Birihin mo, I live in Project 8. Pero dito siya nakatira sa San Mateo. Wala pang Batasan Road nung araw. Tapos dadatnan ko yung biyanan ko. Sabi nila, may aswang. O, pag nung nakita ko yung biyanan ko, parang gusto ko na maniwala. Parang may aswang nga. Pero dahil gusto mo, nag-i-effort ka. And it takes a lot of sacrifices. Amen. At sabi po rito, kailangan makibahagi. Ang tanong ko sa inyo, madali ba ang dinaanan ni Jesus? Na kailangan mong makibahagi. Bakit ba kailangan mo mag-effort? Kasi nga gusto mong maging katulad niya, meron kang gustong maabot para sa Kanya. Amen po ba? Ngayon, makikilala mo ng lubusan o makukuha mo ng lubusan ng mga bagay na yan, kailangan mong maranasan. Nakita siguro ni Pastor Pao si Sylvester Stallone. O anong ginagawa niya? Kanina nakita namin, galing siya sa gym. Siguro gano'n siya. Hindi madali no? Sabi, Sylvester. Gano'n yun Push! Kinakaya mo Kasi gusto mong ma-achieve. Ano daw achievement na kailangan natin? Upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. Be part of His kingdom, mga kapatid.
Hindi ka pwedeng maging kingdom citizen kapag ka malamya ka, sus. Yung boss mo ang tatag eh. Ay, nako. Alam mo si Pablo, mga kapatid, tama yung sabi niya, makibahagi sa kanyang mga paghihirap. Nabasa niyo ba yung sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians 11? Sa kanyang paglalakbay, tumatawid siya sa ilog, may mga tulisan, may mga nagpapanggap na Kristiyano. Lahat yun naranasan ni Jesus eh. Hello? Tayo, pag walang aircon na sa simbahan, ayaw na. Iyo, init. Init, pastor. Grabe naman. Sino kasama ko nagpunta sa Mangyan? Tayo, no? Yung katabi natin, yung mga Mangyan. Ikaw kasama ka ba nun? AJ? Sino rito pa kasama nun? Si Omel. Omel, kasama ka rin ba nun? Si Pastor Lucky, kasama ka, no? Kapag nakita nyo, mga kapatid, pag tinanong mo sila, sasabihin nila sa'yo, mabuti ang buhay namin kaysa kahapon. Ikaw ang mahihiya sa kanila. Matutulog ka, makikita mo may mga butas. Ang CR nila, lawak. Naki-CR din ako dun eh. Dito pa lang, napagsabihan lang ng ka-churchmate na gano'n. Ayoko na magsimba. Mga kapatid, ang dami po. Oh. Kailangan gustuhin mo. Kung talagang gusto mong maging parte ka ng kaharian ng Diyos. Kung talagang gusto mong ang iyong kaluluwa ay may pupuntahan ng maayos. Ha? Umpisa mo na lang tama. Gawin mo na lang tama. May sacrifices, yes. Sinabi mismo ni Jesus. But take heart, sabi niya, I had overcome the world. Hello? Sabi mo sa katabi mo uli, ngayon ka pa ba naman susuko? Di ba? Romans chapter 12, verse 1. Ano ang advice ni Pablo sa atin? Therefore, tingnan nyo I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, ano daw gagawin? Your bodies as a holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Para sa Kanya, ang totoong pagpupuri ay makabahagi sa hirap ng Panginoon. Ang hirap hindi lang sa physical, kundi sa isip, sa spiritual, etc. If you want to be great, tingnan niyo po ito. Speak, act, dress, and move like someone who is great. Kaya ang sabi po niya sa 1 Corinthians chapter 11, verse 1, tingnan niyo ano sabi niya? Ito po, amplified version po ito. Pinalakas. Ano sabi niya? Pattern yourself after me. Ibig sabihin, follow my example as I imitate and follow Christ, the Messiah. Yun yung sinasabi ko eh. Kung ang lahat lamang tayo nauunawaan natin kung sino tayo at kung anong meron tayo. Anong meron tayo? The image and likeness of God. Anong meron ng image and likeness of God? Love. Kung lahat lamang tayo, wala sanang korupsyon, wala sanang naghihirap ngayon. Dahil kung nauunawaan mo kung ano ka, you'd simply help each other. Sabi ng Acts chapter 2, ibinenta nila ang lahat ng kanilang ari-arian at ibinahagi sa mga taong nangangailangan. Ngayon wala eh. Walang ganon. Tutulong ka ngayon, isa, dalawa, pangatlo, nakasimangot ka na, pagtatakpang, pagsasaladuwang ka na. Kung nauunawaan mo kung anong meron tayo, you are ready to sacrifice things that you want in your life.
Pero dahil gusto mo maging katulad ni Kristo, even to the point of death, bigay mo. Amen? Nasusura ako dyan sa tsura niyan eh. Wala namang ginagawa sa yung tao, dumating lang. Nakita mo, init na kagad doon, bad trip talaga itong mukha nito. Wala namang ginagawa sa'yo, nakita mo lang yung mukha. Nagsalita lang. Ano sabi? Kung naunawaan mo kung ano ka, maging sino man yung kapatid mo na yan. Sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Ang Diyos, nagkasala si Adan at saka si Eva, pinalaya sa Garden of Eden. Tapos na sana ang istorya kung pinitik niya. Pinatay niya na lang yung dalawa, tapos na eh. Hindi, hinayaan niyang dumami ang tao. Tinawag niya pa yung anak niya, o anak, ikaw magsasakripisyo doon ha? Ay grabe. Namatay si Jesus. Ang anak niya nagsakripisyo. Ginusto ng Panginoong Diyos na maibalik tayo sa original na disenyo niya. Iniisip niyo po ba yun? Sa konting salita, matitisod ka? Sa konting pera? Kwenta nga kanina, sabi ni Tita Jean mo kanina, meron kaming kagrupo, lakas kumain. Sabi ko, yaman mo na. Talon talaga. Baka anak ni AJ yan. Okay mo yun. Naunawaan po ba natin, mga kapatid? Hallelujah. Sabi ko, 15 minutes lang eh. 15 minutes na lang, matatapos na pala tayo. Ay, sino rito nakakasunod ng ating pinag-aaralan ngayong gabi? Now, after sacrifice, tingnan, pakipost mo nga yung picture ni Jesus. Nagsakripisyo siya, oh. After that, ano na? There is an achievement. Kapag walang sakripisyo, huwag kang umasa na may achievement ka. Achievement, it is the result of not giving up after all the difficulties and sacrifices. Sabi nga po ni, sino yun? Ni Spider-Man, great power requires great responsibility. Walang resulta na madali. Sa madali, yung pwede na, yung okay na yan, pwede na yan. Go for excellence. Kung magbibigay ka na rin lang naman, ibigay mo na yung makikita mong masisiyahan yung bibigyan mo. Hello? Huwag yung susukatin mo yung kanyang estado, oh, pwede na sa'yo yan. Huwag ka na mag-choosy, ikaw naman. If I know, kumakain ka nga lang ng pagpag. Di ba? May follow-up ka pa. Amen? Dapat ang puso mo doon eh. Ay, eto hindi pa natitikman ni brother to ni sister. Ibigay ko yung the best para sa kanya. Si Jesus, hindi niya tayo tinipid. Amen? Binigay niya ang lahat. Even to the point of death. Yun ang dapat na imitate natin. Amen? Sabi ng Hebrew chapter 10 verse 14, for by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. Kaya hallelujah ka talaga, Lord. Amen? Ha? Eh, birihin mo, ang dami nating kasalanan, tapos sisigaw pa tayo. Yahweh, Rapha, Elohim. Di ba? Hingi tayo ng hingi. Ang dami natin kapalpakan, hingi tayo ng hingi. Pero siya, patawad ng patawad. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo, kapatawad ba yan? Eh, alam mo, pag naiisip ko yung misis ko, minsan nakakabwisit na talaga tsura. Nakakabwisit na yung ugali. Lalo nung nag-menopause siya. Nung nag-menopause siya, nag-post pa sa akin, o yan, intindihin mo kung bakit ako ganyan ngayon. Kasi nag-menopause ako. Wow! Pero nung pinaalala ng Lord, kasi naiinis ako eh.
Pag kinalabit mo, parang tigre na siya ngayon. Wala na. Wala na talaga. Naiinis ako. Minsan parang, magrebelde na kaya ako. Hanapin ko na kaya sino yun? Si Ivana. Sabi ng Panginoon sa akin, anak, naalala mo ba? Nung ikaw ay ng babae, naalala mo ba nung yung binuntis mo, pinalaglag mo pa? Tapos sinabi mo sa misis mo, hanggang ngayon, nandyan siya sa tabi mo. Para akong lusaw. Tintintin eh. Sabi ko, oo nga. Oo nga. Niyakap ko yung misis ko. Naramdaman niya siguro. Kamay mo. Niyakap ko. Sabi ko, I love you. Oo nga, no? Hello? Sabi mo sa katabi mo, may image and likeness ang Diyos sa'yo. Hallelujah. In conclusion, palakpakan na yan. So number 1, everything has process, but the good result or output start with the first step, doing it right. Amen? Tandaan nyo yan, ha? Gawin nyo lagi, tama. Umpisa, tama. Para huwag kayo magsisi sa dulo. Amen? Pangalawa, sabi niya rito, it needs constant discipline to be able to achieve your goal of becoming someone who is great. Alam mo, natuwa po ako doon sa sinabi ni Charlie Kirk. Kasi kinokontra siya. Ibig sabihin, pagka na-rape yung babae at nabuntis siya, bunga nung rape, bawal pa rin ang abortion. Legit yun, ha? May katuwiran. Pero sabi niya, we're talking about life. Okay? Life. Eh sabi nung, hindi, Ebreo pa lang naman yun eh. Pebrero na. Ebreo, Pebrero, Marso, di ba? Pagka-slow ka, maiiwan ka. Ebreo. Sabi nung iba, bakit ang buto ba walang buhay? Di ba nakita, pinag-aralan natin yon? Pag nakakita ka ng buto, anong makikita ninyo? Buhay. Amen? Sabi niya, ilang pamilya ang nangangailangan ng anak dahil hindi sila magkaanak. Ang dami. Tapos ikaw papatayin mo lang? O tama, bunga lang ng rape yun. O di pagbuntis mo, pag pananganak mo, ampon mo, may natuwa. Amen? Ngayon ganito, ang sinasabi natin, marami tayong reklamo, pero yung first step natin, pinapabayaan natin. What do I mean? Anong ibig ko sabihin doon? Katulad ng mga babae. Kasi nabuntis ako ng boyfriend ko nag-aaral pa ako, paano yan? Di dapat ipalaglag ko. So sabi ni Charlie Kirk, unang-una, choice mo. Kung ayaw mo sanang nabuntis, hindi ka nag-boyfriend. Hello? Kung ayaw mo sanang nangyari sa iyo yan, dapat inisip mo, unang-una, premarital sex is a sin. Pero ginusto mo yun Tapos nung nagkaresulta, ikakatuwiran mo yung Ebreo, Pebrero, Marso, Abril, Mayo. Naintindihan nyo? Gaano ba kakalaki ang porsyento nung na-rape na nagkabunga? Napakaliit lang para idahilan mo na yung Ebreo lang naman yan. Naintindihan nyo po? Opo. 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 Kaya nga, kung meron kang gustong gawin, gawin mo na ng tama. Kung gusto mong magbuntis, abay ngayon pa lang, eto ako. Boyfriend dito, boyfriend doon, laklak dito, party doon, hige. Hindi malayo mangyari sa iyo yan. Amen?
Pero kung gusto mong maging lawyer ka, ngayon pala nag-aaral ka na. Magkaroon ka na ng interest no sa target mo. Gagalit na ako eh. Amen? O yun. Galit yung mga tao. In-snipe, binaril. Dito, tinamaan pa doon sa diaphragm niya, no? Para hindi na makapagsalita. Grabe. May 2 anak, iniwan. Liliit pa. Why? Because they don't understand. Yung bumabaril, hindi niya alam, huy, tao ka, may image and likeness ka ng Lord. Ba't mo kailangan patayin yan? Bakit kailangan mong yung evil, yung darkness, mo, yung, kumbaga, susuklian mo din siya ng darkness. Walang liliwanag doon. Darkness and darkness. Dark chocolate yun. Amen? Conclusion na to, mga 30 minutes pa to. O number 3 na, no shortcuts. Achievements is the result of your desire to do it and sacrifice to reach your goal. Amen? Sabi mo sa katabi mo, walang shortcut. Kung gusto mo maging engineer, ngayon pa lang, mag-focus ka. Biriin mo kami, nung nag-aaral kami, meron kaming group study. Biriin mo sa group study namin, 4 ang nabuntis. Sabi ko, engineering pag-aaralan natin, hindi biology, hindi, paano, group study na, partner, tapos sa bahay kami. Bira kayo. Focus ka. Sino dito nag-aaral? Taas ang kamay. Taas ang kamay, mga nag-aaral. Mag-focus kayo sa pag-aaral. Hindi yung kalandian. O yung mga tatay. Gawain ko din yan eh. Tatay ka na, pero ang focus mo, makipag-inuman pa. Makipaglandian pa. Ay, naku yung... sabi ng nanay ko eh, mahanap mo yung hinahanap mo. Ha? Di ba may kasabihan ganon? Sige, gawin mo yung gusto mong gawin. Mahanap mo rin yung hinahanap mo. May natutunan?